Ang issue kasi si Senator Alan Peter Cayetano, aba, hindi ho siya tumitigil sa kanyang pagbanat po dito kay Lacson. Eh kasi nga naman, itong si Lacson, napaka holy thou art ang datingan nito, tao na to. At saka para bagang siya lang ang laging malinis, siya lang ang laging tama. Eh mukhang napuno na si Cayetano, mukhang napuno na siya at binubulgar niya na yung mga katiwalian di umano allegedly nito ni Lacson. Alam mo, grabe yung speech niya. Mamaya pe-play natin yan. Yung speech niya, yung live stream niya. Ha? Kasi doon pinakita niya talaga na etong si Lacson ang parang kanang kamay ni Marcos. Parang architect ni Marcos. Nung una daw, naalala nyo, nabanggit niya yung una, yung merong kontraktor na nakuha na ng video. Naalala niyo nun? Tapos eventually, inamin ni Erwin Tulfo. Pero wala namang katiwalian doon. Ang sinasabi lang, yung daw kasing kwarto ni Erwin Tulfo ay may sira. At may pumapasok na kontraktor para i-check. Oh. Pero si Lacson, tila ginagawa niya ng mali siya. Yung may kontraktor na pumapasok sa opisina ng isang senador. Alam mo yun, para talaga tibagin yung pagiging siga siguro ni Erwin. Alam niya, si Erwin to. Bata to ni Marcos. Nung panahon ni Romualdez, ito yung spokesperson. So bata to ni Romualdez. So therefore, pagpasok niya dito sa Senate, kailangan tibagin natin yung yabang nito. Parang ganun ang dating ni Lacson eh. So pinaringgan niya kaagad. Di ba naalala niyo nun? Kino-comment niya yan eh. Lagi niyang kino-content yan eh. Na kesyo may isang senador nakuha na ng video na pumapasok sa opisina niya ang kontraktor. Tapos nung nakontrol niya na si Erwin Tulfo, aba, biglang sabi ni Cayetano to nagsesenyasa na daw si Lacson at saka si Erwin Tulfo pagdating sa impeachment, yung mga tanungan. Ang lupit talaga mga kababayan. Ibang level itong si Lacson. Merong ano to eh. At si Lacson ang ang simbolo ng mga pinklawan at saka mga dilawan. Bakit? Sila yung yung kami lang ang malinis, kami lang ang maayos, kami lang yung may mahal sa bayan, wala nang iba. Pasensya na sa view natin medyo may mga naglalaro-larong bata sa likod. Para nag-i-enjoy na nabibidyo sila. Lipat kaya tayo kasi nakahubo. Delicates. Yan. Lilipat tayo ng ganyan. Di ba? Parang ganun ang datingan nito ni Lacson. Yan, mamaya papakinggan natin yan. Panoorin natin ng buong buo yung ni Cayetano. Yung kanyang live stream. Pero bago po yan, meron lang isa akong mabigat na pasabog. Actually, hindi ko naman pasabog to kasi sumabog na to noon. Ipapaalala lang natin kasi ang bilis nakalimutan ng taong bayan to eh. Na feeling talaga natin, malinis si Lacson. Feeling talaga natin, walang issue sa buhay si Lacson. Eto, mismo lumabas sa balita. So, hindi ito fake news o hindi ito imbe-imbento o chismis lang. Ito, sa Philippine Star. Mismong Philippine Star ang naglabas nito. Nako, sana mabuksan natin. Kasi mahina ang ating signal dito. Pili tayo ng malakas-lakas na signal. Ganyan sa Pilipinas eh. Kailangan dalawang SIM mo eh. Isang smart, isang globe. Tapos para at least pagka mahina yung isa, sana ganun ang presidente, no? Diba? Sana ganun ang presidente. Pag mahina, pwedeng palitan agad-agad. Tulad nito, mahina yung signal ko sa basta ito yung balita na yun, ipapakita ko lang. Sa headlines, news headline ng Philippine Star.
Lacson's 150 million mansions buried. Apart from the reporter rich dollar deposits in the United States. So meron siyang issue. Di umano ha. Philippine Star po ito. Papakita ko sa inyo. Ilalagay ko yan dyan sa tabi. Senator Pampilo Lacson also allegedly owns 2 mansions in Ayala, Alabang. 2 mansyon sa Ayala, Alabang. In Muntinlupa City and BF Homes in Parañaque. 2002 pa ito. Noong 2000 pa ito, 2 lumabas, 150 million na. Eh syempre, iba pa yung pera natin nung 2002. Malaki pa yun, di ba? I mean, alam naman natin ang pera bumababa yan eh. Yung value niyan. At nung time na yon, yung 150 million, malamang sa malamang, ang halaga nun mga 300 o 500 million na. Sabihin ganun yung kanyang halaga ng pera, yung amount, di ba? So ano ibig ko lamang po sabihin? Nung time na yun, multi-millionaire na po ito si Lacson. Di umano, allegedly. 2002, may 2 siyang mansion. Imaginein mo yun? May 2 po siyang mansion sa Ayala, Alabang. Hindi lang isa, but there is more. 2. Ay, 2002 to. Pero noong 2001, siya po ay, ito ha, 2001, GPNP siya. At nagkaroon ng EDSA TOS 2, yung laban kay ERAP. At eventually, nag-withdraw sila ng support, di ba? GPNP ka. Magkano ba sahod ng GPNP? Tapos may 150 million ka na di umano allegedly na mansion. Di ba? Kaya ang hirap sa Pilipinas, paano ka magpapatunay ng korupsyon? Paano kung masasabing ikaw ay hindi korap? Kung ikaw mismo, meron kang mga issue na dapat sagutin. Di ba? 150 million mansion. I mean, eto ha. Kung ako may 150 million na pera o 200 million na pera, hindi ako bibili ng mansion na 150 million. Bakit? Wala na matitira sa akin. Tama, mali. Di ba? So, kung meron akong 150 million o 200 million, hindi ko ibibili yung 150 million na mansion. So, sa madaling salita, bibili lamang ako ng 150 million kung siguro may pera akong at least 300, at least 400 million sa bangko. Kasi, pagbili ko, may matitira pa. Kasi yun ang prinsipyo ng mga negosyante. Yan po yung mga mindset ng mga businessman. You do not spend all your savings in one entity or one item. Halimbawa lang, may kotse ako, ay meron akong perang 3 million. Bibili ba ako ng kotseng nagkakahalaga ng 2.5 million? Hindi. Siguro, bibili ko ng mga 1.5 para may matira pa sa akin 1.5 just in case of emergency. Anong punto ko dito? Tipat lang natin ha, para masaya. Yan. Anong punto ko dito mga kababayan? Ibig sabihin po, hindi lang 150 million ang pera, di umano, allegedly, ni Lacson. Higit kumulang pa yan ng 150. Now, the question is, ano ba trabaho ni Lacson? Chief PNP ka, 'di ba? Chief PNP ka ng bansa natin. Kumita ka ng 150 million. Paano nangyari 'yun? 'Di ba po? Paano nangyaring ganun kalaki ang pera mo sa bangko o pera mo na pambili ng bahay? Kaduda-duda. Kaya Lacson, huwag kang magmalinis. Huwag mong sabihin na malinis ka, lahat ng mga kasamahan mo masama. Lahat ng kasamahan mo korap. Kasi sabi nga ni Cayetano dun sa kanyang live stream parang pinalalabas ni Cayetano dun na si Lacson ang parang may pakana nung kay Marcoleta. Yung sinasabi niya na si Marcoleta ay
nag-commit ng plunder. Di ba? Yun ang sinasabi ni, ano eh, ni Cayetano. Parang ganun. Eh, sabi nga niya, kung i-apply natin yung plunder kay, kay Marcoleta dahil maraming nag-donate sa kanya, eh parang sinasabi ni Cayetano, eh paano pa sa'yo? Eh sa'yo talaga na namang ang dami daw na nagdo-donate sa kanya during the election. Eh di ba ilang beses, dalawang beses na ata siyang tumakbong vice or president. Nakalimutan ko na. Yung isa ata president, yung pangalawa vice. Pero ilang beses na, ay hindi, tama. President pa lang pareho. Ilang beses na po siyang tumakbong presidente. So ibig sabihin, he can conduct a campaign na ganun kalaki, nationwide, presidente. Paano niya nagagawa yun? Don't tell me na lahat ng idinonate sa'yo ay napunta lang sa spending mo. Hindi, kasi let's follow the logic doon kay Marcoleta. Si Marcoleta binigyan during the campaign ng pera dahil lang sa kampanya eh. Di ba? Nanggaling ba sa gobyerno? Hindi. Nanggaling sa private. Private person. Private si Kong Defensor eh. Ex na po yan eh. Ex-congressman na po yan. So, ibig sabihin, private person po siya. So, kung tumanggap siya doon sa kampanya, don't tell me hindi tumanggap daw si Lacson. Eh, sabi ni Cayetano, kilala niya kung sino yung mga nag-donate sa kanya. So, don't tell me na ubus lahat yun.